Tayo po'y manalangin muna. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. O Panginoon Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong araw na ito, Lord God. Sa pagkakataon na ito na muli mong pinagkaloob sa amin na magkatipong kami, Panginoon Diyos. Sa iyong mga salita, O Lord God, dalangin namin na muli mo kaming gabayan, muli mo kaming ingatan, alisin mo po ang anumang mga gugulo ng kalaban sa umagang ito, Lord God. Huwag mong hayaan na madaya kami, huwag mong hayaan na libangin ang aming isipan sa anumang mga bagay, kundi bagkus, Panginoon Diyos, maituon ang aming mga puso't isipan sa mga salita mo na ilalahad mo sa amin sa umagang ito, Ama. Tulungan po kami, Panginoon Diyos, na matanggap namin ang mga kaunawan sa umagang ito, Lord God. At inihiling po namin, Panginoon Diyos, sa iyo na i-bless mo po ang iyong mga gagamitin sa umagang ito, Lord God. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli. Binabalik namin sa iyo ang mga papuri at pasasalamat, pagdakila sa iyong matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Tayo po'y magsipo. Praise God. Pwede pong basahin natin yung Biblia natin sa Ephesians 1 and then 5 to 9. Amen. Praise God. Sabi dito, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in beloved. 7. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purpose in himself. Praise God. Napakagandang mensahe ng salita ng Diyos. Kagabi lang po ay alam natin na pinag-uusapan yung sharing tungkol sa mga mystery, yung the bridge, kung paano natin na maitutulay yung sa church ages at dun sa 7 seals. So maraming hindi nakakaalam nito sa mga denomination. So napakagandang malaman natin na meron tayong propeta, na merong ang Diyos nagpapahayag sa kanyang lingkod ng mga propeta. At ngayon tinatamasa natin, mga kapatid, dahil alam natin yung Diyos hindi siya magkukulang sa atin. So doon kagabi pa lang, bagamat sa totoo hindi ko talaga nabasa pa yung bridge dahil sa busy ng trabaho. Yung nababasa ko patungkol din dun sa 7 seals. Kaya kagabi nakikinig lang ako at naririnig ko na nung habang nagsisharing tao, binabasa ko siya. Nakikita ko na napakagandang basahin ang bridge. Nagbibigay ito ng kalinawan doon sa mga selyo kung paano na mangyayari, kung anong nangyari sa nagdaan at kung paano yung mangyayari sa mga seals. Nakaka-bless mga kapatid. Alam natin na ang lahat ng ito ay purpose ng Diyos. Wala naman siyang ginawa sa lahat ng bagay dito sa mundo na wala siyang purpose. Kaya nga sabi niya, having made known unto us the mystery of his will. Amen. So meron siyang mystery, at yung mystery na yun ay talagang niloloob niya na malaman natin. Amen. Di ba? According to his good pleasure. Kung ating babasahin sa Tagalog, na pinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. No? Ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Siya rin yung nagpasya na ipaalam sa atin yung mga hiwaga. Walang po pwedeng magturo, di ba? Kaya yung mga nagtuturo patungkol sa 7 seals, patungkol sa ganyan,
kung nalaman nyo to at narinig nyo yung sa Celio at yung The Bridge, nalaman nyo, nakilala nyo yung propeta, at tapos may dumating sa inyo magtuturo ng Celio patungkol sa mga hiwaga ng Biblia, kung hindi nyo alam patungkol dito sa mensahe ng propeta, tatanggapin nyo yung mga tinuturo ng iba. Pero pag narinig nyo yung The Bridge at saka yung nakilala nyo ang propeta, kahit sino pang magturo ng patungkol sa Celio, hindi nyo tatanggapin. Kasi malinaw sinasabi ng Biblia, minagaling na ipinasya niya sa kanya rin, yung kanyang kalooban, ipaunawa sa atin yung mga misteryo. Ang Diyos ang magpapaunawa. So sa umagang ito mga kapatid, binabasa ko po yung adoption. Actually, yung adoption, marami siyang siguro mga 4 na mensahe tungkol sa adoption. Hindi natin actually matatanggap ang mga pangako na ito, ang mga revelation na ito, ang mga kaunawa na ito, unless we are adopted. Diba? Unless na hindi tayo matanggap, hindi tayo ma-adapt ng Diyos bilang anak niya, hindi natin matatanggap yung lahat ng mga biyayang spiritual na to. Kasi kung anak ka sa labas, sabi nga ni Sarah, di ba? Hindi magmamana ng ano po yun? Hindi ko man. Hindi magmamana ng kaharian ang anak ng tao. Ng anak ng alipin. So yung anak lang na totoo, yung talagang pinili niya, yun ang magmamana ng lahat ng mga biyaya. Ngayon, ang tanong po, what is adoption? Your adoption is not your birth. Your adoption is your placing when you were born again. Amen. Inadapt ka kasi kaya ka nilagay sa isang lugar kasi nais kang i-adapt. Di ba? Yun yung nangyari sa Panginoong Sus. Bagamat ang Panginoong Sus, alam natin na siya yung Word become flesh. Pero sabi nun, nung mabautismohan siya, sabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Di ba? Yung salitang yun na nagpapatibay ng Panginoong Sus ay naganap niya yung pag-adapt kasi na-inherit niya yung lahat ng kapangyarihan ng Ama. No, doon sa pagiging tao niya, na-inherit niya isang example na tayo di mga normal na tao, once na matanggap natin ang Panginoong Sus, na ma-adapt tayo ng Diyos, ng Panginoong Sus, matatanggap natin lahat yung inheritance, yung mga pangako, yung mga pinlalo ng Diyos para sa atin, yung kaharian, yung katawang panglangit. Di ba? Matatanggap natin yun once na ma-adapt natin yung ating pagiging son of God. Meron nga example doon sa, alam niyo yung the law of adoption, na kapag ang isang bata na dumating siya doon sa isang edad na tamang edad na, sabi niya, and when he was ready then for his adoption, and he had proved by the tutor, he will say to the father that this boy was eligible for adoption. Kumbaga, nakita na sa batang ito na pwede na siyang i-adopt, legal na siya na i-adopt siya. Tapos ang gagawin ng father, dadalhin siya sa isang place. Lalagay siya, babyhison siya. At tapos gagawin yung mga seremonya kung ano dapat gagawin ng isang tao na ayusin natin yung mga papeles mo, i-inform natin yung magulang mo, tapos yung pangalan mo, ililipat ko na sa pangalan namin. Di ba? Nandun yung mga proseso. Bago ka ma-adapt ang isang bata, nandun yung mga proseso. Maraming gagawin legally. So, ganun din sa atin yan, sa buhay nating Kristiyano. Ang isang tao, kapag siya'y tumanggap na napatunayan na siya ay karapat-dapat na maging anak ng Diyos, nandun yung proseso na kailangan ng pabautismo siya. Di ba? Kailangan yung pangalan niya mapalitan. Anong pangalan natin ngayon? Mrs. Jesus Christ.
di ba? Kinakailangan palitan yung pangalan natin. Kasi na-adapt natin yung pagiging sons and daughters natin sa Diyos. Kaya lahat ng mga inheritance na meron ng Ama, sa atin din. Bibigay din sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, pagdating ng araw na yun, ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat. Ang mga matatanda, mananaginip, ang mga bata, magpaprophesy. So ibubuhos niya lahat. Kaya nga meron ding mga pangako na ang lahat ng mga bagay na nawala, isasauli. No? Isasauli na nawala sa atin dati. Sabi ng Ephesians 1:5, yun yung binasa natin kanina, having predestinated us unto the adoption. We are predestinated for adoption as of the children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So, ang lahat ng mga ito, mga kapatid, ay plano ng Diyos. Doon pa naman sa kanyang isipan, ay nakatalaga tayo na darating yung panahon na tayo tatanggap sa Panginoong Sus. Para matanggap natin yung mga biyaya, yung mga pagpapalang, yung spiritual, kinakailangan na matanggap natin ang Panginoong Sus. Kasi ang Panginoong Sus ang nakakakilala sa Ama. At kapag hindi natin nakilala ang Panginoong Sus, hindi natin makikilala kung sino yung magiging Father natin. Hindi natin makikilala kung ano ba tayo, saan ba tayo pupunta. 'Di ba? Kapag ikaw ay anak sa labas, nalaman mo na anak ka sa labas, hindi mo alam kung meron ka bang mamanahin. 'Di ba? Lalo na kung ikaw anak sa labas, tapos nagloko ka sa iyong mga magulang, nagbisyo ka, na hindi mo pala alam na ikaw ay hindi tunay na anak. So, mag-iisip ka ngayon, may mamanahin kaya ako? Kasi hindi naman pala ako tunay na anak. Pero kahit na hindi ka tunay na anak, at i-adapt ka, at naputunayan ka na naging totoo ka, naging malinis ka, naging karapat-dapat ka bilang anak, pamamanahan ka ng mga kayamanan. Ganon din sa atin. Kasi tayo nung una, hindi natin kilala ang Diyos. Di ba? Hindi natin alam na tayo pala'y anak. Hindi natin alam na tayo pala'y pinili buhat na ginawa ang sanlibutan. Hindi natin alam yun. No? Kaya pag tinanong tayo minsan, maliligtas ka ba? Diyos lang nakakaalam yan. Hindi natin alam. Hindi mo alam na maraming mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. Kasi hindi mo nakilala, hindi ka pa adopted ng Diyos, ng Panginoon. So, hindi ka pa adopted as a son or as a daughters ng Diyos. Kaya hindi mo alam. Pero pag dumating yung time na ikaw ay na-adapt na, natanggap mo ang Panginoong Sus, at ikaw ay binilang na sa pamilya ng Diyos at binilang na anak ng Diyos, malalaman mo ngayon kung gaano kayaman ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano kanya pinili na buhat pa tinatagan sa liputan. Nandoon ka na sa kanyang kaisipan. Malalaman mo ngayon na meron ka palang isang katawan na naghihintay sa kabilang buhay. Na ang katawang ito na pagka nawala na siya, lilipat ka lang doon sa kabilang katawan na dati hindi mo alam. Pero dahil ikaw ay anak na, pinahayag sa iyo, ito yung mga matatanggap mo. Ito yung mga magiging inheritance mo. Sabi ng Ephesians din ang sinasabi natin kanina, ang binasa natin kanina, Ephesians 1:9, sinabi ng Diyos doon na minagaling ng Diyos na ipahayag sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung nais niya? Ano yung plano niya? Ano yung gusto niya? Ano yung saloobin ng Diyos na gusto niyang ipaalam sa atin? No? Kasi karamihan, yung mga nagtuturo, pag nagturo sila, ang gusto na lang ituro, yung kanilang nais, yung kanilang kalooban. Para makita na, magaling si pastor. Maraming alam si pastor. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos.
Kaya pansinin nyo, lahat ng tagapagturo, hindi nila nalaman yung kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi nila nalaman kung ano yung nais ng Diyos, kung anong gustong iparating ng Diyos sa mga tao. Kasi nga, ang nagtuturo, yung kanilang kalooban na nasusunod. Yung kanilang doktrina, yung kanilang nais, yung kanilang plano, yun na nasusunod. Hindi yung plano ng Diyos. Kasi malinaw na sinasabi, ipapahayag niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ano ba nga yung kalooban niya? Iligtas tayo. Di ba? Ang kalooban ng Diyos ay matanggap natin ang Panginoon sa kanyang bugtong na anak upang matanggap din natin yung inheritance para ma-adapt natin yung lahat ng mga inheritance ng Diyos. Ang Diyos ang magpapahayag ng lahat ng mga bagay. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Colossus 1:1, sabi niya, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Sinabi niya rito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, si Apostol Pablo hindi siya nagturo ng sarili niyang kaunawaan. Bagamat alam natin na si Apostol Pablo ay aral, di ba? Pero yung mga napag-aralan niya, hindi niya ito ginamit. Dahil ang sinunod niya, kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung nais ipagawa ng Diyos sa kanya, yun ang kanyang ginawa. Dahil alam natin, yun ang gusto ng Diyos. Ang ipagawa yung kanyang mga lihim. Ibahagi o ipaalam yung kanyang mga lihim. No? Unang-una, saan? Pinalam ng Diyos yung lihim niya sa mga propeta, di ba? Pagkatapos sa propeta, sa atin. Ngayon, ang tanong mga kapatid, gaano kasigurado si Apostol Pablo sa kanyang kaligtasan? Gaano siya kasigurado na yung tinanggap niya ay totoo? Kasi hindi niya masasabi yung mga, may sinabi siya sa Biblia na, for me to live is Christ, and to die is gain. Hindi niya masasabi yun kung hindi siya sigurado sa kanyang tinanggap. No? Alam natin na si Apostol Pablo ay aral. At dahil sa kanyang mga nalalaman, alam ko, hindi siya sigurado rin eh. Nung time na hindi pa niya nakilala ang Panginoong Hesus. Marami siyang alam. Historically, marami siyang alam. Pero pagdating sa kadiyusan, hindi niya alam. Kaya nung ma-meet niya yung pillar of clouds, sabi niya, who art thou, Lord? Tinanong pa niya. Di ba? Kasi hindi niya kilala. Gaano niya kakilala ang Diyos? Ang sumulat ng aklat ng Colossus ay si Pablo, di ba, mga kapatid? So kung si Pablo ang sumulat ng aklat ng Colossus, sinasabi niya ron sa Colossus 1:14 na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Sinong tinutukoy niya rito? Ang Panginoong Hesus. Na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sinong tinutukoy niya? Ang Panginoong Hesus. Sa 15, na siyang larawan ng Diyos na di nakikita. Sinong tinutukoy niya? Ang Panginoong Hesus. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Di ba? Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Bakit niya mababanggit ang mga bagay nito kung hindi niya lubos na nakilala ang Panginoong Hesus? Kung hindi niya lubos na nakilala ang Diyos? Sa sangkalingitan, sa sangkalupaan, sa mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Si Apostol Pablo, nahuli siya sa mga apostol. Doon sa 12 apostles, si Apostol Pablo, huli siya nakakilala. Pero mas mataas yung kanyang kaunawan patungkol sa kadiyusan. Kasi hindi na mailalahad ang mga bagay na ito kung hindi nahayag sa kanya. Di ba? Kung hindi niya nakilala. At siya ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya.
at siya ang ulo ng katawan. Alam niya na ang Panginoong Sus ay ulo ng iglesia. Di ba? Na siya ang pasimula ng panganay ng mga patay. Pansinin niyo kung gaano niya na-elaborate ng husto yung pagka-Diyos. Kung paano yung hayag na hayag sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, hindi nakakapagtaka na si Apostol Pablo, matindi yung kanyang paninindigan. Hindi niya sasabihin na kahimat kami o anghel man ang bumaba sa langit at magturo sa inyo ng lihi sa aming tinuturo ay itakwil. Hindi niya sasabi yun kung hindi siya sigurado. At hindi niya isusulat yun sa mga iglesia kung hindi siya sure doon sa kanyang paniniwala. Dahil ang aklat na ito ay kumalat. Di ba? Kumalat na hanggang sa panahon natin, binabasa natin yung mga bersikulo na yun. At yun yung isa sa mga bersikulo na pinaninindigan natin na kahit sino man o anghel man ang dumating at magturo sa inyo ng lihis sa kanilang tinuturo, ay huwag niyong tanggapin kundi itakwil. See? Ganun siya kasiguro. So, ibig sabihin, si Apostol Pablo, hindi lang siya nakapatong sa solid ground, kundi nasa salita siya ng Diyos. Andun siya, matibay siya nanindigan. Ngayon, sa Colossus 1:19, basahin natin, 19. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. See, pansin natin, minagaling ng Ama, niloob ng Ama, ipinasya ng Ama, di ba? Ninais ng Ama, ng lahat ng mga kapuspusan niya ay mapadoon, manahan doon saan? Doon sa Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Sus. At ang kasunod doon, sa Colossus 2:3, anong sabi? Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at ng kaalaman. Minagaling ng Ama, ninais ng Ama na doon siya manahan. Kasi yung lahat pala ng karunungan na ito, kayamanan, karunungan, kaalaman, nandoon, binuhos ng Diyos sa Kanyang bugtong na anak. Kaya pala sinabi ng Biblia na walang nakakilala sa Ama, kundi yung anak. At wala nakakilala sa anak, kundi yung Ama. At kung sinong nais pagpahayagan ng anak, kasi nandun sa Panginoong Sus. Kaya na sinasabi na mabubuhay siya, hindi ko kayo iiwanan. No? Hindi ko kayo iiwanan. So, totoo naman. Dahil pagdating sa Revelation, wala na siya eh. Pero ang siya yung nagpapahayag sa Revelation. Siya yung nagpaunawa kay John. So, napaka-importante mga kapatid, kapag hindi tayo nakapasok dun sa adoption, hindi natin na-adapt ang Panginoong Sus, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napaka-importante na tayo'y makapasok dun sa salita ng Diyos upang malaman natin yung mga bagay na ito. Natandaan ko nung ako'y nandun pa sa nakaraang mga denomination. Malayong-malayo mga kapatid yung kaunawaan na ito ngayon doon sa nakaraan. Maging nung nandun ako sa Assemblies of God. Malayong-malayo, kahit na sabihin na active ka sa mga gawain, umaattend ka sa mga prayer meeting. Pero pagdating sa kaunawaan, wala eh. Wala talaga eh. Kasi kahit na paano ko isipin o iniisip ko na, ano bang alam ko noon? Meron ba akong alam noon? Kasi active din ako noon eh. Meron ba akong nalalaman patungkol sa kadyusan? Iniisip ko kung ano yung mga pinag-aaralan namin pagdating sa mga Sunday School, Bible study. Pero wala akong matandaan. No, wala akong matandaan. Ibang-iba yung natanggap natin dito mga kapatid. Ibang-iba ito mga kapatid. Kaya, pagsikapan natin mga kapatid na mapalago natin yung ating pananampalataya. Yung sharing mga kapatid, napaka-importante. Kaya ako, itong mga nakarang mga araw, linggo, busy kami sa trabaho, gabi na ako nakaka-uwi. Tapos pagdating sa gabi, binabasa ko yung nakahanda na i-exhort, na ulit-ulit ko. Tapos iniisip ko na yung susunod na sharing natin sa Thursday. Kasi sabi ko, maganda yung nangyayari sa sharing. Maganda, nakakalago ito ng ating pananampalataya. Nakapagpatibay ito ng ating pananampalataya. At saka mga kapatid, tandaan natin, napapansin natin dito,
Wala dito yung may nagmamataas, wala dito yung merong pride. Ito tama, hindi yan. Hindi katulad ng mga kapatid na nandito dati na diyan pala kapatid, pipigilan na kita diyan. May nagririnig kang ganun na hindi maganda, di ba? Hindi makakilos ang Holy Spirit pag may mga ganung espiritu dito sa iglesia. Pero pansinin natin, kapag ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin, smooth. No, merong mang na-introduce na bago, pero nababago ka agad. Di ba? Natuturuan ka agad. Nagpapakumbaba yung kahit sino nagpapakumbaba kasi alam natin na ang Holy Spirit ang nagtuturo at walang sino mang mataas pagdating sa Holy Spirit. Walang sino man. No? Meron tayong mga idea. Pero tandaan natin, ang idea natin ay idea natin, hindi sa Diyos. Maliban lang na ito ay galing sa Diyos, magiging tama yung idea natin. At yun ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Lahat ng ito ay mga biyaya, kaloob ng Diyos, mga kapatid. Ito ay kalooban niya kung paano tayo naghirap, kung paano tayo iningatan sa mga nagdaang mga panahon. At ngayon dumating nga yung pagkakataon na tinanggap natin yung mga salitang ito. Paul was very confident. He was very sure, no? Alam niya na lahat ng mga binibigkas niya ay kalooban ng Diyos. Alam niya na lahat ng ginagawa niya ay kalooban ng Diyos. Pagdating sa preaching, mga kapatid, alam natin yung preaching catches the sinner, brings him under the condemnation of the word. Kapag may preaching kasi, walang sino man na pwede makapagtanong. Pag may preaching, kinukondem mo yung isang sinner. At kapag yung isang sinner na-convict sa kanyang sarili, start na yon, ibig sabihin meron siyang binhi. Meron siyang binhi sa kanyang puso. Yung binhi na yun, nadiligan ng salita ng Diyos. At nagsisimula itong umusbong. Ang magiging reaksyon niya, oo nga, no? Magkakaroon siya ng interes na makinig uli ng salita ng Diyos. Doon nyo yung papasok yung teaching. Pagdating sa teaching, anong ibig sabihin ng teaching? Places the man positionally. Pinupwesto ka na maigi pagdating sa teaching. Kasi pagdating sa teaching, tinuturo yung salita ng Diyos ng maayos. Hindi mo na siya may kukondem, kundi ipapaliwanag mo sa kanya kung paano niya matanggap yung kaligtasan. Ganoon ang teaching. Most of the time, ang teaching nangyayari sa sharing. Diba? Nangyayari sa sharing yung teaching. Kaya, pagdating sa sharing, lahat nauungkat. Merong tinatamaan, merong hindi naman tinatamaan. At yung tinatamaan, kapag sila ay nasaktan, at lalo na kung meron silang binhi, magkakaroon yan ng interest, babalik-balik yan. Babalik at babalik yan. Kasi meron siyang binhi. Pero pag wala siyang binhi, hindi na siya babalik, mga kapatid. Kundi wala siyang mararamdaman. Wala siyang mararamdaman na kagalakan doon sa kanyang puso. Walang binhi doon kasi nadiligan. Kaya hindi siya magkakaroon ng interest na bumalik pa. Iisipin niya, ang tagal naman ng service nila. Grabe. Gutom na ako. Tapos, bakit naman ganun kalahating araw? Tapos, pagdating hapon, meron pa din hanggang hapon. Hindi ba sila napapagod? Hindi ba sila nagsasawa? Yun ang pinag-uusapan. Di ba? Ganun na magiging katwiran nung hindi ligtas. Pero yung ligtas, mga kapatid, praise God. Babalik at babalik kahit hanggang gabi na, inaabot ng gabi, sharing pa din. No? Kasi yung, pansinin nyo sa natural, yung halaman, pag nagtanim ka dyan, huwag mong diligan. Pabayaan mo lang. Di ba? Tutubo ka yan, pero hindi katulad ng inalagaan. Di ba? Naalala ko nung ako'y maliit pa, yung nanay ko kasi mahilig sa halaman eh. So nahilig na rin ako doon sa halaman. Ang tatay ko gumagawa nung parang planters na ganyan. Tapos nilalagyan niya ng lupa at
mga bulaklak yun. Ako'y taga-dilig. Umaga, hapon ako taga-dilig. Kaya hindi ko napansin yung parang tirahin namin, punong-puno na ng halaman, hindi ko na makita yung labas. Sabi niya, ang gaan ng kamay mo. Kasi tumubo yung mga bulaklak eh. Yung isang puno doon napatay na, naalagaan ko ng dilig, tumubo uli. So, ganun kaganda mga kapatid, na kapag ang isang tao na may binhi, meron siya, dapat siya madiligan. Kasi pag hindi siya nadilig, natutuyot. No? Nawawala yung lahat ng, yung una niyang narinig, pagdating ng panahon, nawala agad, tinuka ng ibon. Pero kung lagi siyang nadidiligan, lumalago. Tingnan niyo yung mga aura natin, kahit puyat. Di ba? Kahit pagod, pero makikita mo yung aliwalas ng mukha. Bakit? Dahil may binhi, may nagagalak doon sa loob pag may naririnig silang salita. Hindi ito mararamdaman ng isang hindi na-adapt na anak ng Diyos. Kapag na-adapt ka, ibig sabihin, tanggap mo na yung, nandun ka na sa, nakapaloob ka na sa isang pamilya, kasakop ka na sa isang pamilya, no? Kasama ka na. At kung anong tinatanggap ng iba mong kapatid, yun din ang tinatanggap mo. Kung anong kaligtasan meron sila, kung anong mga pagpapalang meron sila, kung anong inilaan ng Diyos para sa kanila, sa kanilang buhay, meron ka na din. Diba? So ganoon, walang pataasan dito pagdating sa anak ng Diyos. Ito, mas malaki ang parte nito kasi masipag to sa church. Malaki-laki ang bahay nito doon sa langit. Kasi malakas to magbigay, malaki rin ang bahay nito sa langit. Walang ganoon sa Diyos, di ba? Pantay-pantay tayo. Kung ano yung kaligtasan na meron siya, ganoon din yung kaligtasan na meron tayo. We can never rightly be able to have strong faith until positionally we know what we are. Hindi natin matatanggap hindi tayo magkakaroon ng strong faith kung hindi natin malaman sa ating sarili na eto na ako, nakaposisyon na ako sa salita ng Diyos. Sigurado na ako sa pupuntahan ko. No? Hindi ka magdi-decide na eto na ako, kahit anong mangyari, hindi ako alis dito. Kahit anong problema dumating, hindi ako alis dito kasi eto na, sigurado na ako dito. Alam mo na mayroong pupuntahan yung paghihirap mo. Alam mo na yung lahat ng ito, tinatamasa mo ay temporar lang at meron kang inaasahan na mas maganda pa doon sa hinaharap. So, mangyayari, mag-i-stay ka, magsisikap ka, magpupunjagi ka, di ba? Magtitiis ka, kasi yung pagtitiis natin, baliwala lang dito yan, lahat yan. Kasi ang iniisip mo, yung mangyayari sa hinaharap. So, mag-i-stay ka sa word. Hindi ka aalis. Kasi alam mo na yung posisyon mo kung nasaan ka. Hindi ka kagaya dati na pag tinanong ko, ligtas ka ba? Hindi ko alam. Diyos lang nakakaalam. Di ba? Hindi mo alam, di ba? Natandaan nyo ba nung kayo pa nandun pa sa kabila sa mga dati? Pag may nagtatanong sa inyo. Di ba ganun sinasagot natin? Pero ngayon, praise God, sisigurado ka, sure na sure ka. Anong pruweba mo? Naku, marami. Ang dami sa Biblia. Ang dami kong pruweba. Na kahit sino pa magturo sa akin ng ganyan, hindi ko lang tatanggapin. Kasi marami kang pruweba, marami kang proof na may pangako ang Diyos, may ebidensya ang Diyos na may buhay na walang hanggan. May ebidensya ang Diyos na mayroong nabuhay at umangat sa langit. Di ba? Meron siya ebidensya. Hindi ba natin nakita? Yun yung pananampalataya eh. Yun yung faith eh. Maniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa nakita. Kagaya rin ng Diyos. Niwala ka sa Diyos na hindi mo nakita. Di ba? Kung wala kang faith, saan ka pupunta? Wala. Magbanjing-banjing ka na lang. No? Kung gusto mo aatin ka. Kung hindi, hindi. Ngayon, isang example kung bakit napaka-importante yung isang posisyon. Sabi nga, if anyone has officially sent to another country, halimbawa, gaya ng ambassador ng Pilipinas, mayroong pinadalang ambassador sa ibang bansa. Di ba? Yung salita ng ambassador na yun, sabi niya, his word is as good as a Philippine government.
yung salita niya, nire-represent niya yung buong Pilipinas. Pag nagsalita siya, kasi siya yung ambassador eh. Officially, siya yung sinend ng Pilipinas na ambassador sa isang lugar. So kapag nagsalita siya doon, yung kanyang boses, ay officially, ang backup niya, yung buong Pilipinas. No? Ganun ka-powerful yung boses niya. Ganun siya ka-powerful. He knows that whatever he said will be honored by the Philippine authority. Kung ano man sabihin niya, halimbawa, mayroong mga pagpupulong, ano man sabihin niya, kung anong sabihin niya, back up yun ng Philippine government. And he will be recognized on that certain place kung saan sa pinadala. So, itipo natin sa Diyos. Ngayon, nung pinadala ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, sabi natin, as a Son of God, nung nag-preach siya, sino yung backup niya? Di ba yung kaharian? Heaven, yung heaven backup niya. No? Walang sino mang pwedeng kumontra sa kanya kasi yung salita niya, authority, galing sa Diyos. At lahat ng, sabi nga na, all of His angels and all of power stands behind Him. Sabi nga ng Matthew 16:19, sabi niya, kapag tayo daw ay pinadala as ambassador, ang backup natin ay yung buong kaharian ng Diyos. Lalo na kung tuturo natin yung katotohanan, no? Ang backup natin yung buong kaharian ng Diyos. Ang Diyos mismo ang backup natin. And hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bibigay sa atin yung kaunawaan, yung mga material na dapat natin matutunan para pag nagsalita tayo, alam natin na ito'y totoo. No? Sabi niya, Matthew 16:19, and I will give unto thee keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. See, andun yung garantiya. Di ba? Mayroong garantiya na kung ano man yung i-bind mo sa earth, babind din sa heaven. Kung ano man yung ilulus mo sa earth, ilulus din sa heaven. So, ang backup mo, yung kalangitan, yung Diyos. Yung Diyos mismo ang backup mo. Di ba? Kaya sinabi ng Diyos, nung bibinautis pa ng Panginoon Jesus, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Backup niya yung Diyos Ama. Di ba? Meron siyang posisyon. Alam niya yung kaya pag nagsalita ang Panginoon Jesus, alam niya. Ngayon, pagdating ng panahon, fivefold ministry, do you think na yung fivefold ministry hindi babakapan ng Diyos? Alam natin na ang fivefold ministry, pagdating ng panahon, gagamitin sila ng Diyos sa huling mga panahon. Sabi nga ng propeta, in the last day, the church will be so quick, will be strong and so quick. Sabi niya, meron siya binanggit, but look how great the church is getting all the time. We fail to look at that side. Jesus said, let them grow together. When the world's getting weaker and weaker, the church is getting more powerful and powerful all the time. Habang ang sanlibutan ay nagiging weaker, yung church naman nagiging strong. Lumalago, malaki. Praise God. So, mga kapatid, ang adoption po, mga kapatid, ay kinakailangan ma-place tayo sa isang lugar, kalagayan natin sa iglesia. Yung ating normal birth, hindi po yun yung ating adoption. Ang ating adoption ay yung paglalagay ng Diyos sa atin sa iglesia. Yung ating pagkakapanganak na muli, yung ating adoption. Kasi kalakip nun, yung pagkakapanganak natin muli, kalakip nun, yung lahat ng mga biyaya, yung mga mamanahin natin, yung ibibigay ng Diyos na mana doon sa mga tatanggap.
Kasi sa kaisipan pa lang ng Diyos, meron na tayong mamanahin eh. Ang nangyari nga lang, naipananganak lang tayo sa by sex dito sa sanlibutan. Yun lang nangyari kasi yung ating mga magulang, nagkasala sila. Kaya hindi maiwasan na yung mga generation, malating ng generation, tayong mga pinili ng Diyos na sa kaisipan niya nandun na, lilitaw sa mga panahon na to, na under sin tayo kasi dahil sa ating mga magulang. Pero pinili tayo ng Diyos, kaya kailangan na maligtas tayo, mabautismuhan tayo, maipanganak na muli. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, ye must be born again. Sigano ka-importante yung sinasabi niya, ye must be born again. Kasi yung pagkakapanganak natin ay physical. At under ng sin yun. No? Hindi pa natubos yun. Natubos yun doon sa mga tumanggap. Ngayon, tumanggap na tayo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, he must be born again. Sinabi niya kay Nicodemus. Kasi si Nicodemus, pinanganak siya physically. Hindi pa niya natanggap ang Panginoong Jesus eh. Bagamat namumuhay siya ng mabuti, ng malinis, pero yung pagkakapanganak sa Espiritu, hindi pa niya nagaganap. Kaya ang sabi sa kanya, ye must be born again. No, importante masyado yung mga kapatid. Kasi doon sa pagiging born natin sa spiritual, nandun yung lahat ng kayamanan. Nandun lahat ng inheritance. Makikilala natin kung sino yung Panginoong Sus. At ang Panginoong Sus, sabi ng Biblia, nandun sa Kanya nakatago yung lahat ng kayamanan, karunungan. Diba? Nasa Kanya kailangan makilala natin siya. Kasi importante yun eh, dahil siya yung nakakaalam sa Ama eh. Eh ano yung kalooban ng Ama? Diba? Iligtas tayo. So kung wala yung bugtong na anak, paano natin malalaman na tayo maliligtas? Ay ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay maligtas tayo. Pero may proseso ang Diyos. Meron siyang, hindi siya nagpapahayag agad-agad sa atin, individual. Meron siyang ginagamit na propeta. At ang kanyang bugtong na anak, ginagamit siya. Di ba? So meron, kailangan natin sumunod doon sa proseso. So kung gaano sumusunod yung tao sa proseso, kung paano sila nag-a-adapt ng isang bata, may mga proseso, ganun din sa atin. Pag tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, may mga proseso din. Kailangan natin magpabautismo, di ba? Kailangan natin iwanan lahat ng mga ginagawa natin sa sanlibutan. Kailangan natin mag-focus sa salita ng Diyos para maging karapat-dapat tayo na maging anak ng Diyos. Kasi hindi lahat ng tumanggap ay makakatanggap ng kayamanan o inheritance. Kasi maraming tumanggap lang pero hindi man nagpatuloy. So hindi na-prove ng Diyos na sila ay worthy talaga na tawaging anak. So kailangan, hindi lang natatapos sa bautismo, kailangan masanctify ka. At kapag nasanctify ka, kailangan, nandun yung baptism ng Holy Spirit. Kasi ang baptism ng Holy Spirit, doon magpapakilala kasi ang Diyos. Doon magpapakilala ang Diyos. Para magamit tayo, makilala natin yung kabuong kadyusan, matanggap natin yung mga kayamanan, kailangan dumaan tayo sa proseso. So lahat ng mga bagay, mga kapatid, may mga proseso. Hindi natin ma-adapt, hindi tayo magiging adapted son kung hindi tayo dadaan sa mga proseso. Kaya, praise God, doon lang po dinala ng Panginoon para mabigyan ng daan yung mensahe. Praise God.